sagot ni Senator Trillanes sa mga patutsada ni Senator Bato de la Rosa sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Niya kahapon si President Marcos, sabi niya, magpakalalaki ka, di ba? In so many words, yun yung sinabi niya. Aminin daw kung talagang pinapasok yung ICC. Ayun. Ano bang basa niyo rito? Bakit sobrang takot sila mga kababayan ko sa ICC? Yun ang hindi ko malaman kung bakit sobrang takot sila sa ICC. Ano? Sa pahayag na ito ni Senator Bato. Alam niyo, baliktad Ang dapat na mensahe dito, Senator Bato, dapat magpakalalaki ka na harapin mo yung consequences ng actions mo. Yun dapat, di ba? Kasi bakit ka nagtatago ngayon? Di ba? Ang sisiga nyo nun, di ba? Ang tatapang nyo nun. Asa na ngayon yung tapang nyo? Di ba? Paalala nyo, kailangan ipaalala sa kanila Alam niyo mga kabay ko, believe din talaga ako dito kay former Senator Trillanes mga kababayan ko dahil talagang lumalaban talaga siya. Sinasabi talaga niya kung ano yung totoo. At sa mga hindi nakakaalam, talagang ito yung mortal na kanon ni former President Rodrigo Duterte noon. At talaga ngayon, sobrang sumusuporta po siya sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil alam po niya na lahat ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay nasa tama at para sa Pilipinas at para sa taong bayan. Kaya po sinusuportahan nitong si Antonio Trillanes, itong ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At handa niyang kalabanin kung sino man itong bumabatikos sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan natin, kung paano kasisigan itong mga taong ito, no? When they were killing ordinary people, yung mga walang kalaban-laban, at yung mga taong they have sworn to serve and protect. No? Kahit adik yan, may rights yan. Sabi ko nga, kung adik yan, iparehab mo yan. Kung criminal yan, ikulong mo. Those are the rules that they have agreed, yung ating mga kababayan dito sa social contract natin, which is the Constitution. Ito yung rules. Ngayon they swore to uphold those rules as stated in the Constitution. Pero iba pinatay nila directly. Kaya ito na ngayon. Yung mga ibang mga anti-Marcos mga kababayan, yun po ang gusto nila. Yun ang gusto nilang gawin, iutos sa Pangulong BBM na tularan po si former President Rodrigo Duterte, which is hindi po kayang gawin yan ng Pangulong Bongbong Marcos na patayin or mag-utos ng ganoon para sa kapwa Pilipino. No? Tama itong sinabi ni Trillanes. Kung may kasalanan, kung adik, parehab, ilagay sa tamang process, hindi yung basta kumitil na lang. So ito nga po yung sinasabi at gustong mangyari nitong mga anti-Marcos na tularan si former President Duterte na patayin yung mga, which is hindi naman kasi tama. May proper ways tayo na para hatulan ang isang tao kung nagkasala. Diba? Tila na. Ikaw yung magpakalalaki, no? Bakit? Ba't ganun? Ba't binabaliktad mo ang kino-confront mo pa? Yung presidente kung bakit ka kailangan proteksyonan, no? Parang ganun, implication nun Pero nga, nakakaramdam ba ng may nararamdaman ba kayong takot sa ganyang pahayag? Kasi hindi naman ito yung first time na magsalita niya in the context of the ICC investigation. Palagi nila. Actually, it's palpable, yung mga statement, tataranta, hindi alam kung anong gagawin. Ano ba? Magpe-prepare na ba sila ng safe house abroad? Gagawa na sila ng escape plan? Or ano gagawin nila? So yun ngayon na magtotorment sa kanila until the actual warrant comes out. But that's the price dun sa ginawa nyo. No? They should not pretend na parang wala silang krimen. Meron kayong ginawang krimen. Di ba? Lalakas ng loob nyo, tatapang nyo. Ito na ngayon. Di ba? Ano nga pala, sariwain din po natin ng konti. Ang gaano ba ka-crucial yung role ni Senator Bato de la Rosa dito sa war on drugs ni President Duterte?
Ayan na, ito na mga kabayan ko. Pakinggan niyo po ng maigi kung ano ang maisagot ito ni former Senator Antonio Trillanes regarding sa tanong about sa kay Bato de la Rosa dito sa war on drugs. Sila yung nag-execute ng public policy ni Duterte to execute yung mga suspected drug users. Kung walang public policy pronouncement si Duterte, wala sanang EJK. Pero kung walang nag-implement ng public policy na yun, kasi that is an illegal order, wala din dapat EJK. So, silang dalawa yung essential elements to the crime. No? Kita mo yung sa AFP nun. Nung sinasabi ni Duterte, umiikot sa iba't ibang kampo, hinihikayat niya yung mga sundalo na sumuha kayo ng mga ano dyan, sa mga nasa drug list, tapos sa kunin nyo. Ito po yung noon mga kaubayan, no? Ito po yung panahon ni President Rodrigo Duterte noon, nung sa paang naging presidente sa Pilipinas. Patayin nyo, akong bahala sa inyo. Every time, yun ang sinasabi niya, pero hindi sinunod ng mga sundalo. Kasi it's an illegal order. Parang common sense sa mga sundalo. Teka, wala yun sa mandato namin. We're supposed to protect the people and the state. Nag-iisip. Pero itong mga pulis na gumawa nito, yung pala, nalaman natin, meron din palang reward money ito. Or parang... Yun lang mga kababayan ko, merong money involved pala dito. So panoorin natin ang buo ito mga kababayan ko, wag na wag po kayong bibitaw. At talaga malaman natin dito lahat. Itong sa sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes. No? Kada ulong pinapatay, merong cash equivalent. No? Tapos meron silang sistema ng pag-dispense ng reward money na yun para ma-encourage to keep on killing. Ganun na nangyari. No? Kaya essential yung role ni Bato de la Rosa as the chief of police. Kung ginawa niya yung mandato niya as he swore dito sa sa Constitution, dapat walang EJK. Kaya yun. Kaya daw. Okay. So ito mga kabayan ko, medyo na sa utak ko. Kaya pala sila takot dito sa ICC. So baka, no, hindi natin alam mga kababayan ko. Kaya ewan ko, maghintay sa ating mahal na Pangulong Marcos kung anong kanyang maging sagot at kung anong kanyang maging decision mga kababayan. Panoorin pa natin mga kababayan ko. Isa-isahin natin, no? Kasi kanina binanggit niyo yung mga primary cast of characters. Obvious naman, si former President Duterte. Ngayon, ipaniliwanag niya yung naging role ni Bato. How about si Bongo? Ano yung, how crucial naman yung role niya rito? Doon kasi sa testimonya ni Police Sergeant Arturo Las Cañas, ito yung original member ng Davao Death Squad. May mga ilang pag-utos si Senator Bongo mismo na patayin kung sinong mga iba't ibang elemento. Kaya yon ang naging role niya. Remember, covered yung pagka-mayor ni Duterte from 2013 to 2016. Kaya dawit siya. Ilang instances yon na si Bongo mismo ang nag-relay ng order to the hitmen para patayin yung mga tao. Again, kung hindi niya ibinasa yun, o kanyari sinabi niya sa boss niya, Mayor, huwag na lang nating patayin. Baka pwedeng sindakin na lang ng mga team. Marami silang pwedeng gawin to stop the extrajudicial killings. Alam niyo mga kabayan ko kung mapatunayan ito na totoo. Kung totoo man ito mga kabayan ko, sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes. Grabe mga kababayan ko. So ang gagawin na lang natin, hintayin natin mga kababayan itong action ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Dahil alam naman natin na tahimik